Sa pagtatapos ng taong 2024, parang isang mahigpit pa rin na kompetisyon dito sa larangan sa sports na boxing ang mga Hapones at mga Pinoy na kung saan maraming di kalibre at kilalang Pinoy boxers din ang pinataob, pinasuko at kinawawalang ng mga Hapon. Sa kasalukuyan, mas marami ang nagsasabi na talagang malalakas ang mga mandirigmang Hapon kumpara sa naitapata ng mga pambato rin ng mga Pinoy. Pero may ilan ding magagandang title fights na naipanalo ng mga Pinoy kontra dito sa mga Hapon. Pag-usapan natin. Ngunit bago ang lahat, please palike at subscribe at pasuporta naman dito sa ating channel. Mas nakarami man ang mga Hapon ng panalo, pero may mga Pinoy rin na talagang nagbabaklas at nagbibigay din ng napaka-impresibong panalo na kung saan kinawawalan din ang mga Hapon at iba pang mga banyagang nakakatunggali nito. So ito po yung top 5 Filipino boxers to watch in 2024 at pakaabangan natin ngayong 2025. Una po itong si Melvin Jerusalem na sa kasalukuyan ay may 23 wins, 12 KOs, 3 talo. Si Jerusalem po yung may hawak sa kasalukuyan ng WBC dito sa strawweight or minimum weight division. Kung matatandaan po natin, January 6, 2023, unang nahawakan ni Melvin Jerusalem ang WBO minimum weight world title nang pasukuin niya via second round technical knockout itong si Masataka Taniguchi. Bigo mang maidepensa ni Melvin Jerusalem ang nasabing titulo. Patagumpay naman na tinalo ni Melvin Jerusalem via split decision itong si Yutai Shigioka na may hawakan ng WBC World Minimum Weight title last March 31, 2024. Wala pong nagawa itong si Shigioka dito mismo sa baluarte niya sa Japan. Sa kasalukuyan, si Melvin Jerusalem po ang tubong Manolo Cortez Bukidnon ang may hawak ng WBC Minimum Weight World Title. Pangalawa po sa listahan itong si Pedro Tadoran na may 17 wins, 13 KOs, 4 na talo at 1 draw. Siya po ang current IBF Strawweight or Minimum Weight World Champion. Nang baklasin niya ang IBF World Title na hawak ni Zenjiro Shigioka na nooy undefeated at kapatid ni Yutai Shigioka na tinalo rin ni Melvin Jerusalem. Nagpapakitang gilas po itong si Pedro Tadoran na nang pasukuin niya via 9th round technical knockout itong si Zenjiro Shigioka sa harap mismo o balwarte ng mga Hapon. Sa kasalukuyan, si Melvin Jerusalem at Pedro Tadoran po ang natatanging kampiyon ng mga Pinoy dito sa minimum weight division. Hawak po ni Tadoran ang IBF samantalang si Jerusalem naman ang may hawak ng WBC sa nasabing division. Pangatlo po na napakagandang abangan itong si Carl James Martin na may 25 wins, 20 KOs, isang undefeated na tubong Lagawi Ifugao. Si Martin po ay pangpito dito sa IBF at pangalawa naman sa WBO na naglalaro dito sa super bantamweight division. Kung lakas lang naman ng kamao yung basihan, masasabi natin na may kalibre din itong si Carl James Martin na isang napakagandang prospect, pero kailangan pang pahinugin itong si James Martin bago po ilaban sa world title fights. At isa pa nga nagtala ng napakagandang mga panalo sa taong 2024 itong si Wiljon Mindoro na tubong Dumingaga, Zamboanga del Sur na sa kasalukuyan ay may 14 wins, 14 knockouts, 100% po yung knockout rate. At kung matatandaan natin sa kanyang US debut, talagang nagpapakitang gilas itong si Wiljon Mindoro na kung saan napahanga ang mga banyaga ng baklasin niya itong former bare knuckle world champion na si Tyler Goodjan. At dito namangha yung mga banyaga at ang kanyang pang-14 na panalo at pang-14 din na knockout win kontra dito sa top 3 Australian champion na si Joel Camilleri. Sa nasabing bakbakan, wala pong nagawa itong si Camilleri, talagang nadagdag lang sa resume ni Wiljon Mindoro. Manghang-mangha po ang mga nakapanood, pati ang promoter sa kasalukuyan ni Wiljon Mindoro na si Manny Pacquiao na talagang may lakas at kalibre din itong kababayan nating Papa Osbong pa lang na naglalaro dito sa middleweight division na talagang tinutukan at sinusuportahan po ito ng ating nag-iisang pambansang kamao
na si Manny Pacquiao. Si Will John Mindoro po yung may hawak sa kasalukuyan ng Asian IBA title. Abangan po natin ang susunod pa na mga magagandang laban ng kababayan nating si Will John the Triggerman Mindoro dito sa middleweight division. Magandang sinyalis po yung nakikita nating si Pacquiao po yung humahawak dito kay Will John Mindoro. At isa pa nga napakagandang balikan sa taong 2024 ang mga naging laban ni Janrel Cuadro Alas Casimero. Marami man yung mga ayaw dito sa talagang napakaangas na si Janrel Casimero sa kompetisyong Japan versus Philippines sa larangan ng boxing. Marami ring pinataob at binaklas itong si Cuadro Alas na mga Hapon. Marami mang hindi gusto dahil sa maangas na karakter nito, pero talagang may magandang pagkakataon pa rin para makabalik dito sa world title shots. Itong former 3 division world champion Janrel Cuadro Alas Casimero, ito rin yung sinasabi ng karamihan na isang pag-asa din ng mga Pinoy para makabawi at magbibigay din ng world title sa bansang Pilipinas. Sa kasalukuyan, may mga nakaharap din itong si Cuadro Alas na talagang mga di kalibre at sa kanyang huling laban din kontra dito kay Saul Sanchez last October 13, 2024 na isang top contender na isang Mexicano. Marami yang nagsasabi na walang lakas daw itong si Alas para baklasin itong si Sanchez, pero talaga nga namangha po yung mga kababayan natin at doon mismo sa baluarte ng mga Hapon napanganga po yung mga Haponesa sa nakita nilang first round technical knockout na panalo ni Cuadro Alas. Ganyan lang naman kalakas ang nag-iisang Cuadro Alas ng Pinas na kung saan hindi natin may pagkakait na talagang malaki pa yung chance para humawak ng world title ulit. Itong si Janrel Casimero. Ito din yung napakagandang abangan ngayong susunod na taon 2025. Kahit hindi man nagtatapa sa ranking, pero magandang prospect pa rin para makahawak ulit ng world title sa larangan ng boxing. First round lang po ang inabot ni Saul Sanchez. Sa kasalukuyan si Alas ay may 34 wins, 23 KOs, 4 tatalo. Hanggang dito lang muna ang hatid ng Sports Feast PH. Sa di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuportahan naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.